Alam nyo, bilang mga healthcare provider, araw-araw tayong nakakakita ng mga pasyenteng may diabetes at isa sa mga pinakamalaking kinatatakutan natin para sa kanila ay yung maputulan sila ng paa. Pero ang totoo, madalas maiiwasan sana to. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng malaliman ang tungkol sa diabetic foot. Gagamitin natin yung napakahalagang material mula kay Dr. Abdul Karim Iblasi na bahagi ng kanyang wound care diploma. Okay, bago tayo magsimula, linawin lang natin ha. Itong ginagawa natin ay isang buod lang para matulungan tayong matuto. Hindi nito pinapalitan yung buong online class ni Dr. Abdul Karim, okay? So kung interesado kayo, doon talaga kayong matututo ng husto. Sige, game na, umpisahan na natin. So para maintindihan natin kung bakit napaka-importante ng topic na to, kailangan muna nating makita kung gaano kalaki talaga ang problema. At maniwala kayo, nagsisimula ang lahat sa isang statistic na talagang nakakagulat. Ayan, tingnan nyo to ha. 2/3, 2 sa bawat 3 pagpuputol ng binte na hindi dahil sa aksidente o trauma ay dahil sa diabetes. Isipin nyo yon, hindi lang to isang maliit na porsyento. Ito na yung pangunahing dahilan. Major problem talaga. At dito madalas nagkakamali ang marami. Ano nga ba talaga ang diabetic foot? Akala ng iba, yan na yung sugat o yung ulcer. Pero hindi pala. Ang diabetic foot ay yung kondisyon ng paa bago pa man magkasugat. Ito yung estado na vulnerable na yung paa. Ito yung pinakapundasyon ng problema. Critical yung pagkakaintindi na yan. Tingnan niyo tong data mula sa Egypt. Sobrang linaw. Sa lahat ng amputation cases nila, aabot ng 87%. Halos 9 sa bawat 10 pasyente ay may diabetes. Kitang-kita natin, di ba? Ito yung population na kailangan nating tutukan, dito tayo dapat mag-focus ng ating efforts para sa prevention. Okay, so paano ba humahahantong sa ganito? Ano ba yung nangyayari sa loob ng katawan? May 2 silent attackers, 2 tahimik na salarin na dahan-dahang sinisira ang paa, neuropathy at ischemia. Ganito yan kadaling intindihin. Isipin nyo, yung neuropathy, yan yung sumisira sa security system ng paa, tumatanggal ng pakiramdam. So kahit may bubog ka na, hindi mo mararamdaman, naka-off yung alarma. Samantala, yung ischemia naman, yan yung pumuputol sa supply line. Pinapaliit nito yung mga ugat, kaya hindi makadalo yung dugo, yung oxygen, yung nutrients para maghilom yung sugat. So anong meron ka? Isang paang walang alarm system at walang repair crew na dumarating. Recipe for disaster, diba? So, para sa atin, ano mga dapat nating bantayan? Ito yung mga physical clues. Titingnan natin yung mga daliri, nagiging parang kuko ba or clawed? Kapain nyo yung paa, mainit ba kahit malamig ang panahon? At yung balat, tuyot ba at hindi pinapawisan? Hindi ito mga simpleng bagay lang ha. Ito yung mga red flags. Ito yung mga warning signs na sumisigaw na, hoy, may nerve damage dito. So, pag nagsama na yung dalawang yan, yung sirang security system at putol na supply line, anong kasunod? Well, dito na lumalabas yung problema na nakikita na natin, ang mga ulcer at malalang infeksyon. Ito na nga yung tinatawag na perfect storm. Walang pakiramdam dahil sa neuropathy, tapos hindi pa kayang maghilom dahil sa ischemia. Kahit isang maliit na kalyo lang o gasgas na hindi mo naramdaman dahil walang dugo na dumadaloy ng maayos, hindi yan gagaling. Lalaki lang yan ng lalaki hanggang sa maging isang malaki at delikadong ulcer. At eto, please tandaan nyo to, ito yung golden rule. Kung may ischemia, kung may problema sa daloy ng dugo, kailangan itong ayusin. Kasi kung hindi, lahat ng gagawin natin, paglilinis ng sugat, pagbigay ng antibiotics, lahat yan mabibigo. Useless. We have to correct the blood flow first. Kailangan nating buksan ulit yung supply line. Okay, so malinaw na yung problema, di ba? Ngayon, yung mas mahalagang tanong, anong gagawin natin? Bilang mga provider, ano yung ating game plan? Ito na yung ating intervention playbook. Pagdating sa neuropathy, 4 na bagay ang tatandaan natin. Number 1 at pinakaimportante, hanapin, mag-screen tayo. Huwag nating nahintayin na may problema na. Number 2, glycemic control. Kontrolin natin yung asukal, yung root cause. Number 3, i-refer sa podiatry. Kailangan nila ng expert foot care. At number 4, offloading. Alisin yung pressure sa paa gamit ang special na sapatos o cast. Tandaan, you can't treat what you don't find. Ngayon, paano naman kung ischemia ang problema? May triage system tayo. 3 steps lang. First, assess. Alamin natin kung gaano kalakas yung daloy ng dugo gamit yung ABI. Second, categorize. Based sa resultado, gaano kalala yung panganib. At third, action. Based sa category, anong gagawin natin?
Podiatric care lang ba o kailangan na ng urgent referral para sa revascularization? Para maibalik yung daloy ng dugo. Simple, di ba? Malinaw ang desisyon. At para makita natin yung epekto nito in real life, tingnan nyo tong case na to. May 52-year-old na lalaki. Matindi yung sakit ng paa niya at yung ABI niya, 0. Walang-wala talagang dugo na dumadaloy. So anong giwa? Emergency bypass surgery. At ang resulta? Wow! Yung sugat niya sa kanang paa, gumaling. At yung kaliwang paa na nanganganib ding maputol, na-restore ng buo yung daloy ng dugo. Nailigtas yung paa niya. Ganyang kahalagang mabilis at tamang aksyon. Galing, di ba? Pero alam nyo, yung mga high-tech na surgery, yan na yung last resort natin. Ang totoong laban, ang pinaka-effective na laban ay nasa prevention. At sa laban na to, hindi pwedeng mag-isa lang ang doktor. Kailangan ng isang buong team. At ito na siguro yung pinaka-key takeaway natin sa lahat, ang prevention ay isang team sport. Partnership yan. Tayo bilang providers, nandyan para magbigay ng kaalaman at expertise. Pero yung pasyente, sila yung araw-araw na nasa frontline. Sila yung kailangang mag-check ng paa nila. At yung pamilya, napakahalaga ng suporta nila. Kailangan nating lahat magtulungan. So, iiwan ko kayo sa isang tanong na ito para pag-isipan. Para sa bawat isang paa na naliligtas natin sa loob ng operating room gamit ang mga advanced na procedure, isipin nyo, ilan pa kayang paa ang kaya nating iligtas bago pa man umabot sa ganong sitwasyon? Ilan pa kaya ang pwedeng mailigtas sa pamamagitan lang ng maagang screening, tamang edukasyon at pagtutulungan? Kasi sa totoo lang, doon talaga nakasalalay yung pinakamalaki nating impact bilang mga tagapag-alaga.